Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production. I'm here with Plan Notif, giving you another video reaction video. This is talk about Flip Top JD versus Unico. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay Enigma, shoutout kay JD, shoutout kay Unico, at shoutout sa buong Flip Top staff na bumubuo nito at patuloy na nagbibigay sa atin ng mga ganitong klase ng mga video para makapag-react tayo. Hopefully makahabol na ako sa lahat ng mga utang ko kasi isang buwan ako nawala. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa rin. Kung bago lang kayo rito sa channel natin, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin, at kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa ganun pa man. Di ko natakip mga paborito ninyong artist, nandito tayo para mag-react sa facts, meaning at message. At ganun pa man guys, gusto kong sabihin na kung may masabi man ako di maganda, kayo nang bahala magpasensya. Habaan yung pasensya nyo, gamitin nyo yung utak nyo, pagpasensya ninyo, dahil ako ay nagre-react lang at nagsasabi lang ako kung ano yung mga experience ko. Nandito kayo sa video ko at masasabi kung ano yung mga bagay na pwede nyong kainisan o hindi man base sa paniniwala ko. At meron kayo sarili yung paniniwala, panghawakan nyo yun. Yung sa akin, pinanghawakan ko lang din. Huwag kayong magalit pag shinare ko yung paniniwala na meron ako. Responsable kayo sa sarili nyong paniniwala. Ganun pa man guys, sa description din personal ng channel ko, kung gusto nyo marinig, kumanta o mag-rap, nandun nyo, check nyo lang kung meron ba akong karapatan magsalita, magsabi dito sa mga ganitong bagay. Ganun pa man guys, let's get to it. Pero bago tayo mag-start guys, hopefully tapusin niyo yung video. Bigay ko lang yung pedigree ko. May support sa California, mula Audio Engineering, at the same time master of therapy sa NLP, mga supportasyon ng apply psychologist. Gawin ito guys para makarami tayo. Let's get to it. JD versus Unico. Yun, napaka-solid na line-up. Lalo yung kalabang ko, napaka-solid, kaya medyo excited talaga ako na paapuyin din yung stage. Siyempre, tulad ng dati, sobrang saya pa rin, sobrang grateful at siyempre, sobrang nakakatawa at same time nakakakapa. Siyempre, sa kanila, medyo magiging mainit yung laban kasi talagang parehas, tingin ko parehas kami gustong bumawi. Feeling ko magiging maganda naman yung laban namin, magiging sobrang friendly lang. Kasi magkaibigan naman kami. Sana, ayusin ko, ganun lang. Pinaka-strength niya talaga yung rebuttals eh. At yun, sana masabayan ko siya ngayong gabi doon at di rin ako papahuli ng buhay. Sa dati umaas siya sa wordplay, puro siya wordplay, pero ang tagal na kasi ng pahinga niya, syempre, at lahat ng tao nag-upgrade. Diba? Baka ngayon, iba na yung gawin niya, gulatin niya ako, gulatin niya lahat tayo. Kung mapapaboy niyo yung stage, gusto ko magsalpuhan kami ng apoy namin at yun, bugaan ng apoy parang bagadang. Tinanggap ko lang ng maluwag sa puso pa rin. Siyempre, gusto ko talaga bumatil eh. At siyempre, asa ng tao sa akin, gagawin ko pa rin yung mga dapat gawin at nire-respeto kita bilang battle MC. Magkita tayo mamaya sa stage at yun, sana di ako magkalat at sa di ka magkalat, maim natin yung Battle of the Night at yun, makapagambag tayo ng solid na battle sa isang buong event na to. Kaya Unico, utol, galingan mo, gagalingan ako rin. Kung ano man yung hinanakit mo sa akin, labas mo na mamaya para matapos na yan. Magaling talaga si Unico. Ngayong wala si Romano sa tingin ko. Si Unico yung nag-take over, but sa totoo lang na-impress din ako kay JD. So, nabilib ako kay JD talaga. I'm just gonna be honest. Tignan natin guys. Mukhang mahirap to. Flip Top muna versikulo 13, nandito pa rin. Metro 10 Pasig, patlong laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga represent collab. Siyempre lahat ng assist na buo-buo ng liga at Flip Top staff. Flip Top mag-ihay para sa parating natin laban. Silipin yung mga bagong disenyo ng mga represent collab. Ito, isa to sa bagong labas mula sa Ulap. Siyempre shoutout sa lahat ng iba. Real Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila, Hype Beat. Silipin nyo pa mga ibang designs mula sa Unhinged. May mga bagong parating, linya-linya. Shoutout sa Pinoy Pawn Stars. At sa kanan ko, Caloocan City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Unico. Shoutouts nga pala sa B-Rabbit Clothing, Hardwood, Sneaker Beast, Mounty Dental Clinic, Muntinlupa, kay Doc Jamira at kay Sir Nicky, Hypebeat, Papakals Clothing, Team Quiet, Brody Cups, Egocentric, Killions, Lucky Manila, Barak Streetwear, kay Utol Gerald Dalili at kay Boss R, Linya Linya at 50 Hertz. Shoutouts din Black Manila at mga iba pang binanggit niya. Puro kayo dentist Sa kaliwa naman, Marivelas Bataan, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay JD. Pala, gusto lang mag-shoutout Canahis Calbayog, George Franco, Barback from Cali, Boss Wancho, Boss Amon at Yara, Round Manila, High Beat Ulap Floating,
Mabuti mag-clearing sa kanya. Nanalo ng coin toss si Unico. Pinili niya mauna si JD. Pakinggan natin unang banat, versikulo 13. JD. Yeah! Dami daw tao, nakakaya, lumabas kayo. Taki nga, nagaras pa. Lumabas ba yung nakakahiya? Eh di dapat lumabas ka! Nilak niya ako sa Facebook. Sabay gamit ang dami, talagang dinidikitan. Tapos di ako kinakalawang, mali ka ng tinitiktikan. Pag ako nag-black out, wala kang makikita, parang nawala ng power. Magdidilim ang mundo mo na parang earth hour. Lahat ng account ko, na-block mo na din. Tapos hanggang black ka lang sa Facebook, pagka-block ko, Hakim, napaka-rap mo na din. Pagiging speech ang binibida. Tapos may nakatutok sa yung sniper o ngayon ka mag-espiya. Ika'y tutumbukin, mali ka nang mumultuhin. Sige, tingin ka lang nang makita mo yung bagay na di mo gugustuhin. Nagpapanggap na asset, mga play mo lame yan. Pagiging spy mo pang kanto, ako pang Jason Statham. Bakit anong tingin mo ako'y addict pa din? Mga badilnometra, puro siya mo na lang kaya nagtutunog komedya. Kung may problema kayo sa pagbabago ko, nasa inyo na yung problema. Di na ako hihiling ng bato kahit magbagsakan mga kometa. Kaya punyeta, pasensya na. 1 week lang yung prep ko na hindi sinasadya. Sobrang galing ko kasi mag-freestyle. Nagpunta na ako ng di handa. Freestyle lang, gang? Yeah! O freestyle lang sa Pasig. Masamanda mo na para bang talahib. Pero kaya man laglag, parang may natabig. At tama lang na tumahimik lalo na't merong panganib. Freestyle lang ang baon tapos gulpi pa. Naka 4-bar setup, naka multi pa. Sa akin lugi ka, gago pusi ka. Hindi ito magagawa kahit luni pa. Tangina, paano ko yung freestyle? O may simigaw pa doon ang laban yung diwa ko nahati. Kasi nga kapag may laban, sigurado na may bawi. Tsaka huwag kayong matakot sa freestyle to bagong hari. Tuto pa rin ko yung pangarap ko, Hiraya Manawari. Kasi yung sumigaw, putang ina mo, huwag ka sumigaw, baka magulat to. Nagpe-freestyle lang ako sa gitna ng rounds, babalik din ako sa sulat ko. Ano, gusto mo ako subukan? Para mas lalong umayaw ka? Gusto mo makakita ng freestyle on the spot, ang ina mo, gumalaw ka. Hoy, gumalaw ka! Tang ina, sabog! Bakit sabog ba yan? Sobrang takot sa freestyle ko, ayan, na-stroke na lang. Ramdaman ka ba? May nginig sa dulo. Kaya pinatigil niya, pati pintig ng puso. Huminga ka naman. Huwag masyadong alanganin. Kung nagagawa ko na ng freestyle, pati yung hangin. Mga rounds ko solid tol, sa'yo daming butas open force. Tatamaan ka, taas baba, performance ko overall. Ikaw, wordplay mo ang gulod. Wala kang timing, tanga. Wala kang karapatan sa ganun. Bakit? Uprising ka ba? Joke lang din. Wala akong pakialam sa urado kahit di ko pa kilala. Papakita ako sa galing ako mananalo at hindi sa pakisama. At ito na panghuli, para bago pa matapos, mamaya muna pulutin yan, yung dugo niya pakipunasan pagkatapos. Gandang pinakita na JD, pero ito, I mean, intentional naman yung ginawa na JD. Hopefully, maging silbing aral din to sa iba na pag alam nyo nakakalimutan yung linya nyo, alam ko, iba na to kasi si JD, alam niya naman mag-freestyle siya. But, kung battle MC kayo at alam nyo makakalimutan yung linya ninyo o nakalimutan nyo na, wag na kayo maghintay ng ilang segundo at sabihin na mag-freestyle lang kayo, wag. Kasi walang alam yung mga judges at yung mga tao at kung sino man yung mga staff na nag-freestyle lang kayo. So, tuloy-tuloy lang. Si Saito ginagawa, hindi niya si Saito, freestyle, walang ganun. Tuloy-tuloy na kayo mag-freestyle kasi walang nakakaalam kung freestyle lang yun o hindi. So, gawin nyo na lang. So, pero na-appreciate ko pa rin si JD. Magandang maglaban si JD o kaya si Youngman kasi, guys, napanood ko si Youngman mag-freestyle din talaga yan eh. Sa mga ano niya, sa mga tawag ito, mga kumon niya, tsaka mga live niya, mga ganun. Magaling din, mahusay din talaga. Yeah. Ganun pa man, mahusay din talaga si JD. Even though hindi lang siya masyado na-appreciate kasi parang even though bumaba to si JD, parang yung mga generic lang na talaga na pwede mo talaga iba to, lalo na especially pag freestyle, generic lang talaga kaya mong ibigay. Even though, ang pinakamaganda doon, ano siya, malinis siyang pakinggan. Tuloy natin yung gagawin ni Unico. Yo!
Tangin na naman. Desperado na masyado. Ang galing ng freestyle, kabisado. Tapos tangin na, pambomba na yun. Yung sumigaw, halata naman, tropa mo yun. Tangin na to. Tapos, umaasta pa ditong siga. Halata naman na freestyle yung binito mo, pre, kasi nga sobrang hina. Tangin na to. Tignan natin kung kaya niyong talunin yung JD na wala ng bisyo. Wala na nga bang bisyo? O baka wala namang bisyo talaga. Napilitan lang sakyan yung addict bars, shabu bars kasi nga mabenta. Patawa. Tapos sabay biglang JD na nagbago. Nung yung mga tao umay na sa kanya. Hoy, anong JD walang bisyo? Huwag ka nga dyan magpabida. Tanga mulat sa pool naman, tingin ko sa'yo walang tira, sobrang hina. Kaya nga, ultimo si Range dati. Di siya pinapansin pagkat pag kinumpara to dun kay Range, sobrang layo ng agwat. Hoy, huwag kang feeling na angat. Kahit yung JD, di magkoka, madali pa ring mabody bag, di mo kailangang itigil. Yung droga, ang itigil mo, yung battle rap or punching bag. Ngayon mo pa talaga napili na mag-stop kung kailan kailangan mo magshabu para mahabol mo ating gap, laughing stock. O palagi yung mga linya nito, lalo nung laban nila ni GL, sabi ba naman niya, aksidente tayong nagkasabay sa pag-ihi at di sadyang masabi to. Nakitaan kita ng maliit na bagay, pasalamat ka nga pinalaki ko. What the fuck? I mean, gets ko naman yung wordplay. Ang tanong ko lang dun, pre, yung bang maliit na bagay, paano mo pinalaki? Talagang sinigaw pa with feelings. Enjoy na enjoy yung moment. Ibang klase yung cravings. Titi ng current. Maliit na bagay, pinalaki. Dahan-dahan pang pinapaliwanag sa crowd nitong damo. Nasilipan si JD doon. Tuhong to. At kaya naman madali nila na gets kasi nga sinubo mo. Bading! At balita ko kaya ka rin nasisante sa trabaho mo sa barko kasi yun din mismo dahilan. Paano nahuli siyang naninilip kagaya nung ginawa niya kay GL kaya siya nalintikan. Napakatindi niyan, puro na lang kabadingan. Imbis na mga kalawang sa barko, ba't yung mga katrabaho mo napili mo na tiktikan? That's sa'yo, saksakin sa tagiliran ng kutsilyong pangarne. Wakuwakin hanggang sa tipong di na kayang matahe. Kutkutin ang kutkutin, sige damhin mo yung apde. Ngayon yung maliit na bagay, ako naman nagpalaki. Ano ba kasing iayabang sa akin ito? Magaling siya mag-freestyle. Tangina mo! Ano naman? Eh magaling din naman mag-freestyle si Yang Wan sa Kabadang. Diba? Man, at magaling magsulat. Ganon. Si Yang Wan at sa Kabadang, tuwan-tuwa ka kapag yung mga freestyle mo napapalakpakan. Di ka man lang nalungkot, wala man lang pumapansin dun sa pinagpuyata mo ng isang buwan. O baka sabihin, di ko kasi kaya yung ginagawa niya, kaya yun yung napiling silipin. Champion din ako ng tryouts, kaya ko din na mag-freestyle. Ayoko lang yung mga tao na bibitin. Pero ikaw kahit bigyan ka ng 3 months prep, di mo pa rin kaya yung gantong klase ng written. Kaya sige, magrebat ka na. Galingan mo manggulat. Damihan mo para yung mga tao mas mabulag. Para magwala yung crowd. Kasi nga ang lakas ng bungad. Tas sabay-sabay ma-disappoint pag narinig yung sulat. Maganda yung mga angulo ni Unico sa tingin ko. Mas maganda, nakuha lang ni Unico yung battle sa first round dahil maganda yung angulo niya. Even though merong generic na pang-atake si JD, naging mas unique yung ginamit ni Unico na angulo. At dahil doon nag-stand out yung rounds niya kaysa kay JD. So first round bibigay ko kay Unico. Sa tingin ko, obvious naman yan. Game! Malayo ng agot namin ni Range. Nakakahiya yung punyeta. Si Range kasi lalaya pa sabay, sa bars ko wala kang laya, parang reclusion perpetua. Ayaw mo ako mag-rebat?
Ayaw mo ako mag-rebat? Gusto ko sana ng galingan. Gusto ko sana mag-rebat tungkol sa drugs, kaso ayoko na yung balikan. Tapos tinitira mo pa na na nagre-rebat lang ako paulit-ulit. Di mo lang kayang palitan. Kaya ako nagre-rebat para yung mga magagaling magbasi. Tangina na wala ako, pre. Huwag mo akong patuloyin. Game. Gusto yata ng pisikal ang pagkabuli mo. Gusto yata ng pisikal ang pagkabuli mo, asa. Unol kahit pirikal mga mood. Sayang si JD. Tangana. Kaya hindi niya nagawa yung niya, A-game niya. I'm pretty sure may pinagdadaanan to si JD. Nabully siya ni Unico. Na-expose siya ng maayos. At dahil doon parang mahirap na kay JD ilabas yung mga rounds niya. Kailangan niyang maghanap ng mas malalim, mas marahas, mas madating. At sa tingin ko yung baon ni JD masyadong shallow. Kasi sa binitawan ni Unico, na-expose siya ng maayos dun eh. At alam ng artist yung sulat niya kung kaya bang tumapat yung sulat niya dun sa sulat ng kalaban niya. At sa tingin ko, obviously, na-convince si JD na hindi sasapat yung sulat niya kay Unico. So, etong second round, kahit hindi pa natatapos si JD dahil sa stumble sa choke niya, bibigay ko na kagad yun kay Unico. Pero out of respect, dahil may respeto tayo kay JD, tatapusin natin yun. So, sa tingin ko, na landslide na si JD first and second round. Tignan natin yung gagawin ni JD. Hindi mo, tsamba! Pag nagulpi to sa publiko, karma! Eto Unico, ako malayujiro, hanma! Tututusin kabash ko to. Siya pa nga nag-lead ng seasons. Mas napansin ni Enigma na bigyan ng recognition. Kaso lang napag-iwanan at alam niyo rin yung reasons. Rookie of the Year na naging basta para si Ben Simmons. Paano? Naglalabas na yung screenshot sa batin. Tangina mo din galawan. Pagiging traidor mo lang ang tagay mong nailarawan. To sobra mong snitch, dapat pagdudahan. Naglalabas na usapin na siya ang mas pinag-usapan. Naglalabas ng peking combo para may patunay. Umaasa sa edit o galawang AI. Ako rin galawang AI. Kaya iwan kapag turnover. AI sa AI ay ganun lang pumus over. Punch per punch, sunod-sunod yung order. Mamaya pag sila nag-screenshot, burado ka sa poster. Mga punches ang bigat, parang naka-power up. Di kinaya magnitude, magugulat, may aftershock. Sunod-sunod na uppercut, meron pang head crash uppercut. Kaliwat kanan, combo ni Juggernaut. Kahit pambagana, slow natin, babagsak sa akin si Baba, punches ko, jaw dropping. Walang peace sa akin, peace para mas dama mo. Ito ang alay ko para bukas sa ating pambansang kamao. Kaya tangina mo, galingan mo si alalayan. Suntok ko sunod-sunod, di tirang to talagang pakiyawan. Lahat sa'yo lalanding, di ma-handle kada handling. Puro ka maowang sasalubong parang binugbog na uprising. Lahat pasok parang may hiring, masasapok ganyan ng writing. Nabugbog na kita ng exhibition pa ng rhyming. At yan ang wala ka asa-ala sa wordplay. Ako kaya ko lahat magdamagan all day. Nagpo-flow pa ng pilit pati yung rhymes siya OA. Ako magic panoorin parang nasa Broadway. Pag masarap, foreplay. Pag nag-rap, okay. Iba't iba yung hinahain parang naka-buffet. Kaya sige, rounds mo na. Mag-imbento na kwentong dinisenyo ng iba. Pakisentro na perfecto at i-echo pa sila. Sige, sila ehemplo, sige, reto at perfecto tang ina, pero paano ka naging unique kung kapareho ka nila? I'm sorry JD sa tingin ko na landslide ka first and second round. But ganun talaga guys kaya minsan nawalan, even doon nai-spit ng maayos ni JD yung ibang mga parts niya, parang wala na siyang effectiveness kasi parang yung spirito o yung puso ni JD hindi na nakakonekta sa sinasabi niya. Kasi parang hindi niya na minimin. Parang basta mabanggit mo na lang. Makikita mo pag yung tao at yung boses niya at saka yung sinulat niya, parang magkasama talaga. Pero dito parang nagsasalita na lang si JD, parang nagbabasa na lang siya sa isip niya. Parang sinasabi niya na lang, hanggang sa mairaos niya na lang. Parang ganun. May mga individual talaga na habang nagsasalita sila, nagpe-perform sila, parang nakakonekta yung feelings nila doon sa sinasabi nila. Gusto ko yun yung maintindihan niyo. Kaya, pag nakita niyo si JD, parang nagpe-perform na lang siya. Sinasabi niya na lang basta makaraos. Yung parang, yung minemorize niya na lang. Hindi ko na naramdaman, walang impact sa akin yung sinasabi niya. Yun yung problema doon. Even though malinis ng konti yung iba,
Sorry JD I mean, na-appreciate kita pero ganitong klase ng mga behavior mabilis mabasa to, especially sa trabaho ko at kung ano yung trabaho ko at ano yung nakikita ko. So, pero syempre dahil pakiramdam ko may pinagdadaanan si JD o na ano siya, na nabully siya sa first round dahil sa totoo lang nakakasira ng momentum talaga yung pag nakalimutan mo yung first round mo eh. At sa tingin ko yun yung isa sa mga bagay na nagpa ano ng momentum ni JD. Tuloy natin, second round ni Unico. Guys, first and second round, panalo na si Unico para sa akin. Kasi, ang laking impact nung choke at stumbles ni JD at yung hindi siya makakonect sa linya niya. Palakpakan naman natin si JD, ang galing niya talaga mag-freestyle. Ang inan to. Yo! Last battle ko na to! Game! Titigan nyo pa lang yung pagmumukha nito. Alam nyo na kaagad walang konsensya si pare. Tignan nyo naman kasi yung itsura. Mukhang nangmumulestya ng pare. Sayang talaga si JD kasi alam niya sa sarili niya. At ako alam ko, magaling talaga si JD. Dito pa siya kay Unico bumagsak. I mean, magandang laban sana talaga to. Magandang laban sana. Siguro wala lang tulog si JD dito kasi base sa mga past laban ni JD ang lakas talaga niya eh. Kung ganun at ganun palagi, siguro na ano lang to, na-distract siya. Mga 2-3 days na-distract siya o hindi siya masyado nakapag-practice. Kasi ganun yun guys eh, huwag niyong papabayaan yung ano nyo guys kasi forever yan dito sa video. Promise, huwag niyong pababayaan. Kailangan nyo talagang memoryahin at maging responsable sa ano ninyo. At ito magsisilbing lesson to kay JD kasi I mean okay na matalo kay Unico yan eh. Pero dapat magsilbi siyang aral talaga. Kasi ako na-disappoint ako kasi alam niyo na nagagalingan talaga ako. Sinabi ko yan sa umpisa, nagagalingan ako kay JD pero sa ganito parang nakaka-disappoint talaga. Medyo masakit, may konting kirot ng konti kasi alam mo yung kakayanan ng artist tapos pagdating dito parang matatalo lang. Diba? Tapos ako pa mismo magsasabi na talo ka JD. Diba? Parang ang sakit ko kasi idolize mo rin, nagalingan ka na tapos makita mo nag-fail siya rito. Ang sakit para sa akin na sabihin na JD talo ka. Sa akin pa mismo manggagaling, 'di ba? Tapos sasabihin ng iba, bias ako. Sir Plan, bias ka naman. Isipin niyo, 'di ba? Gusto ko si JD, nagagalingan ako sa kanya, na-appreciate ko siya. Pero ako mismo magsasabi, talo ka first and second round. Ang sakit sa akin na ako yung magsasabi ng ganun. Tuloy natin. Pero di naman daw siya pangit. Bad boy look lang daw siya. Bad boy look. Ulol, dugyot ka puya. Magkaiba yung mukhang masama sa masama yung itsura. Ano bad boy look, bad boy look? Mukha kang walang ligong taong grasa. Sa lugawan mo lang nararanasan na magtuwalya, kaya nga ang baho-baho mo. One time nakainuman ko to. Doon kami sa tabing dagat. Sobrang baho, kakaumpisa pa lang nung inuman, ang sarap pagbanlawin kagad. Kasi nanggigitata ka na nga sa dumi. Nagpatato ka pa talaga sa batok. Ano bang akala mo, matindihan? Tanga, sobrang itim ng batok mo, wala ding maintindihan. Paano ba naman? Mula sa talampakan hanggang sa ulo, yung mga tattoo nito, wasagwa, walang kapararakan at walang punto. Pinaglalagay na lang ng basta, pusa ko bahala dyan sa damuho, yung mga kamao ko magmamarka. May ipapangit pa yung tattoo mo pag tinatada kita ng pasa. At kapag natalo, isa lang ang sigurado, di natuwa apila. Wala namang bago, sanay na yung binababoy ng iba gamit tinta. Pero mga iba, kasi yung last battle nito, talagang pang-battle of the year. Oo, dikdigan naging laban. At malamang kundi nga siya nag-choke doon. Panalo pa rin naman si Rafian. Ulo lang uwak ng mga banat mo. Tsamba-tsamba lang pag nagbalik. Ako, binubuhos ko lahat sa tinta. Di ako nagtitipid. Kaya nga last battle ko na to, ang madalas ko na nasasambit. Pagka tinuturing kong huling battle ko na lagi kada papanik. Hindi tayo pareho. Kasi mga banat nito kadalasan, kundi pang tanga ay sobrang corny. Sabi niya sa isang battle niya, panay katirang patalikod parang si Stephen Curry, ha? Si Stephen Curry, tumira patalikod. Tumira patalikod. Baka tumira sabay talikod, yun yung ibig mong sabihin sa linya. Yun yung ibig mong sabihin sa linya.
Minsan ka na nga lang mag-basketball reference, hayop ka, sablay pa yung tira. Tapos nung laban nila ni Vitrum, para lang may maribat tong punyemas, bigla-bigla na lang niyang sinabi, kapit daw niya si Ma'am Nina Sandejas. Si Ma'am Nina, si Ma'am Nina nun, hiyang-hiya yung muka. Nung narinig yung mga sinabi niya, patawa-tawa lang siya sa gilid nun, pero gusto ka na niyang patuhin ng camera. Si Ma'am Nina lagi yan, support sa flip top anytime. Tinuring niya tong pamilya at hindi lang basta grind. Pero nung narinig niya yung mga pinitaw mong line, parang gusto na lang niya bigla-bigla na mag-resign, hayop ka. Mawawalan pa kami na maangas sa pang-profile pic dahil sa'yo. Kailan to? That sa mga ganito, binubugbog, sinasapak, tinatadyakan ng walang preno. Hanggang isugod sa ospital sa lalalang sinapit niyang pendeho. At least pag nasa ospital ka na, matutupad na yung pangarap mo na kwento. Magkakaroon ka na ng kabit pag may nakakabit na sa iyong suwero. At last, may mga paninira kang sinasabi sa akin tungkol sa mga kapwa natin battle MC. Pero di na para ilabas yun sa battle natin. Para ilabas yun sa battle natin, kaya di ka dapat na mag-worry. Oo, para talunin ka, di ko na kailangan mag-snitch ng story. Di ako titira patalikod, di ako si Stephen Curry. JB. Dinadama yung pasinina Sandejas. Tignan mo nagkakamera ng matiwasay. Kung yan sinasabihan kong kabit yung asawa mo, kayo naghiwalay. Eto bawi. Talagang umayon. Makikita mo kung aaw sa round 3, kainuman mo sa dagat, Poseidon. Yan. Sinabihan niya squatter mga 3GS. Kala mo taas ng level. Pero naramdaman niya tutuluyan siya sa squatter na ipag-settle. Di harap-harapan kinupronta di kinaya mga dago. Sinasabihan siyang walang tahanang, binahayan siya ng tao. Kala mo napakayaman pag umaanggel gago? Tandaan mo, mas kadalasan ng squatter, tao. Kaya ayaw namin sa'yo. Yung attitude mo, Hassel. Sablay yung ugali kahit sa kapwa battler. Pagiging traidor ang tangi mong na master. Sayang! Kung nabubuhay ka rumano, papakita ko kung paano tumalo ng cancer. Sayang, di natuloy yung laban natin bago yung mundo lisanin. Bibigyan sana kita ng magandang tribute bago nakuhain. Gusto pa naman puro dark side, sabi ko aking sisikapin. Gagawa ako ng image ring hindi na kayang ma-imagine. Pero dahil wala ka na, sa kanya ko si sentro. Total galit ka dito, alam ko rin yung pwesto. Para mabawian ka dyan ko diretso. Ikaw na bahala sa kaluluwa niya kapag lakit ko sa impyerno. Pati sa tanas, oh my God. Tangina, wala kang takas. Ako yung bumulong sa bumulong kay Eva para pakain yung mansanas. Mas nahalit pa sa sahal sa Egypto. Kaya kong banggitin yung niga tsaka injo. Sobrang demonyo ko, ninuno ko, nagpako kay Kristo. Gumaganyan-ganyan ka pa, ba't gumit na pa to? Di na ako basta nagre-rebat, ibabalik kita sa lumika sa'yo. Ibigyan kita ng farewell party, lagi mong maaalala. Kumpleto ang kaibigan at barkada. Iikot tayo sa lugar mo, sumama ang sasama. Pero libing mo na pala, inaakala mong parada. Pagdating ko sa hantungan at mag-enjoy para sa huling parada ni Parking Boy. Yo! Yung ender niya, Parking. Tangina, yun na ba yung best shot? Pues dapa ka ngayon sa parking, parang luning na set up. Tangina, tignan nyo. Di ba rebuttal? Magaling mag-rebat to. Naiinis na siya. Rebat na nga lang daw yung ilalabang niya sa akin, pinapanis ko pa. Body bag. Yo! Nung last battle na ito, bigla na lang yan tinira si Tipsy D sa di ko malamang dahilan. Tangina yung utak na ito, sobrang toxic. Sabi niya, magnakaw ng bar sa foreign, ganun ba magbigay ng Tipsy D? Di ko magets andun yung logic. Tanga di ka papansinin ni Tipsy D kahit anong gawin mong pang to-talk shit. Saka alam naman natin na itong JD madali lang itataob ng alcoholic. Pero ang tanong, ba't ka nga ba galit na galit kay Tipsy D? Eh di ba parehas kayong taga-Bataan? Eh di dapat isa ka pa nga sa supporter. Galit ka ba kasi ang gaganda ng mga paninda niya tapos wala kang pang order? Ayan to. Pero kung bakit ka galit sa mga kalugar mo,
Alam ko yung mismong dahilan. Paano si Celdeo kahit panay patawa lang pinapalakpakan? Napamahal na sa ilan. Si Poison 13, tinalo si Sinyon, ito lang nakaraan. May sarili na negosyo, dalawa na yung tubigan. Si Tipsy D ang Crown King, alam na ng madami yan. Sa lugar niyong pinagmulan, ikaw lang napag-iwanan. Ikaw yung bataan ng mga taga-bataan. Ano masakit? Makita yung mga kasabayan mo, nagbubunga yung kanilang mga pagpapagal. Ano masakit? Na nakikita mo yung sarili mo na napag-iwanan sa estado ng buhay at pagrarap habang patagal ng patagal. Ano masakit? Di ko na nga sinama si Gerald Tim eh. Di ba kababata mo din yun? Ano? Masakit ba masampal? O sige, wag na natin pag-usapan yung mga hit song ni Gerald. Baka maisip pa nito magpatiwakal. Ano masakit? Ano masakit? Eh di wag na rin natin isama sa usapan si EJ Power. Kasi di ba kasabayan mo rin yung dati sa Bataan mag-rap? Si EJ Power ngayon, sundalo na sa ibang bansa. At yung karera sa hip-hop, pasarap ng pasarap. Ikaw yung may linyang kaliwa kanan, kaso yung buhay naging masaklap. Pag si EJ nagkaliwa kanan, saludo yung natatanggap. Ano masakit? Paano nga yung sinabi mo kay Zaki? Iniwan na siya ng mga kaibigan niya nung panahong siya ay nakulong. Sabi niya kay Zaito, iniwan ka na ng pamilya mo kasi sa droga nalulong. Si Kairam naman, iniwan daw ng nanay at tatay kasi namatay, ganun ba yun? Paulit-ulit ka na lang sa anggulong iniwan. Tangina mo, nakakaumay. Hiyang-hiya naman kami sa taong napag-iiwanan yung buhay. Hoy, gising! Gising! Huwag mo sa aming ibato yung mga bagay na nararanasan mo, tanga. Ang sarap naman ng buhay mo, kumaharap ka lang sa salamin, nagkakaanggulo ka na. Gusto niyo na sample pa? Tinira niyang probinsyano si Castillo. As if naman na yung Bataan ay isang city. O di ba ang husay mo? Si J. King daw walang kwentang ama. Paano nga yung rebat mo kay Zaki? Di ba halin di ko sustentuhan, at least binuhay ko? Ang galing mo naman po pala talaga umanggulo. Sadyang napakaangas. Yung mga binibitawan niyang salita, alam niyang masasakit. Kasi siya rin mismo nakaranas, hipokrito! Hipokrito! Pero pag-usapan natin yung sinasabi mong kahit di mo panagutan, at least binuhay mo. Eh di proud ka pa na may tinakbuhan kang bata. Di mo ba alam kung gaano kasarap sa pakiramdam na makita mo yung anak mo lumalaki sa iyong puder masaya? Tipong tuturuan mo siya magbisikleta at aalalayan pag masisemplang na siya. Sino dito mga magulang na taas kamay? Nakikita mo ba kung gaano ka-proud yung mga yan na magtaas ng kamay habang may ngiti sa mata? Habang ikaw di mo man lang mataas yung kamay mo kasi alam mo sa sarili mo wala kang kwenta nga ba? Kaya wala nang nakakapagtaka pa kung bakit ka napag-iiwanan ng lahat. Karma mo lang yan dahil dun sa iniwan mong anak, bitch! Sayang si JD, but obvious na yan. Bonus na lang yung third round. So first and second round, nakuha na kagad ni Unico. Obvious yun, guys. Hindi ko na kailangan tong i-judge pa. Flip top on the versikulo 13. Unico vs. JD. Mag-yes, 1 beses para sa kanilang pareho. Boto ng urado, 5-0. Mag-yes tayo lahat para Unico. I think nakita ko to si Unico sa sa Vuelta Balentong to kasama yung jowa niya. Na fresh din ng get-up nito, yung naka-jersey siya. Tapos naka-dreadlocks din siya ganyan. Cornrows. Shoutout kay Unico. Hindi na ako nakapagpa-picture kasi parang nakapila kasi ako kay Enigma. Hindi ko na naisip yung ibang mga rapper na nakapila ako doon kay Enigma eh. Pero pag may lumalapit, kasi nung break yata, nandun ako sa pinakagilid. So pag may lumalapit ng rapper, yun nakapagpa-picture pa ako kasi nahahata ko sila. Pag may napapapicture na iba, nasisend ko yung phone ko sila na nagpipicture. Pero nung talagang tapos na yung flip top, hinahanap ko si Enigma, ginaid na ako ng bouncer dun sa likod, tapos namalayan ko na lang, nasa pinakadulo pala ako. So hindi na ako nag-isip, pumila na ako kasi napakahaba. Inabot ako yata ng 1 oras nun. Yeah, tuloy natin. Shoutout kay JD. Yeah, hindi yun yung JD yung pinamalas. Alam natin, babawi yan si JD. Diyan, shout sa inyo lahat. Ay! Yung fruits na isa ko sa bum... Ganun pa man guys, I'm pretty sure hindi... ayop ka JD. JD, ayop ka na lang. Bumawi ka next time ha. Di pwedeng ganyan. Ano ba naman yan, JD? Disappoint ako, nasaktan ako sa pinagagawa mo.
Sayang talaga, sayang. But yeah, I'm expecting another one from JD. Hopefully magising si JD sa katotohanan. Kailangan niyang galingan. Tanggalin mo lahat ng distraction. Promise. Pag alam mong nandiyan yung responsibility ng battle MC, sa tingin ko, eto yung nakita ko, you were built for this. Ginawa ka para dito sa battle rap at sa tingin ko may future ka rito. Kailangan mong magpursige, JD. Kasi nakita ko yung qualities ng talagang halimaw na MC sa pagkatao mo. Pag hindi mo ginalingan, hindi mo na yun makikita. I'm pretty sure, marirealize mo lang yung sinabi ko after 2 years or 1 year pag hindi mo inayos. So, kailangan ayusin mo na ngayon. Ganun pa man, nakakabilib si Unico kasi ang ganda ng storyline niya, yung storytelling, yung way niya ng pagdidis, napakahusay. So, yeah. Bibigyan ko siya ng 10. Ganun pa man, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao na paligid sa inyo, at sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala na good at kung nagustuhan yun, mag-comment lang kayo. Hopefully, wala akong nasabing hindi maganda at na ikasasama ng loob ninyo. Kita-kita tayo sa susunod na video. Peace out.